Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang marangyang buhay na gumuho dahil sa isang maling akala at isang simpleng kubo na nagtatago pala ng isang napakalaking sikreto na yayanig sa buhay ng isang mayabang na tao. Kaya naman, huwag kayong aalis dahil sa kwentong ito. Makikita ninyo kung paano ang hustisya ay pwedeng dumating sa paraang hindi mo inaasahan. Ano nga ba ang nakatago sa loob ng lumang kubong iyon na naging mitya ng pagbagsak ng isang makapangyarihang tao? At yan ang ating abangan. Bago tayo magpatuloy sa kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang malawak at tila nakalimutang baryo sa probinsya ng Nueva Ecija, matatagpuan ang isang maliit ngunit luntiang lupain. Dito nakatayo ang isang lumang kubo na gawa sa kawayan at nipa. Sa gitna ng modernisasyon sa paligid, ang kubong ito na lamang ang natitirang alaala ng nakaraan. Ang nagmamay-ari nito ay si Mang Nico, isang 75 taong gulang na magsasaka. Kulubot na ang kanyang balat, may kapansanan ng kaunti sa kanyang kanang binti kaya siya iika-ika kung lumakad. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng kapayapaan. Para kay Mang Nico, ang lupang iyon ang kanyang buhay. Isang mainit na hapon, habang si Mang Nico ay nagdidilig ng kanyang mga pananim na talong at okra. Isang marangyang itim na SUV ang biglang pumarada sa tapat ng kanyang bakod. Halos mayabakan ng alikabok ang mga pananim ng matanda. Bumaba mula sa sasakyan ng isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 30 taon. Nakasuot ito ng mamahaling polo shirt, may bitbit na blueprint at may suot na mamahaling salamin sa mata. Siya si Engineer J-Rod. Si J-Rod ang punong enhinyero ng isang malaking construction firm na nagpapatayo ng isang dambuhalang subdivision sa katabing bayan at balak nitong palawakin ang proyekto hanggang sa lupain ni Mang Nico. Kasunod niya ang 2 tauhan na may bitbit na may mga panukat at tripod. Sa modernong panahon ngayon, may ganito pa palang klaseng basura sa gitna ng sibilisasyon. Mang Nico! Mang Nico! Nasaan ka? Magandang hapon po, sir. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Tuloy po kayo sa aking munting tahanan. Wag na, matanda. Wag mo na akong alukin na pumasok sa kubo mo. Baka kapitan pa ng surot ang mamahalin kong damit. Diretsahan na tayo dahil marami ako importanteng meeting ngayon sa mga mayayaman at bigating tao. Ako si Engineer J-Rod. Nakikita mo ba itong hawak kong blueprint? Ito ang magiging mukha ng bagong subdivision dito. At ang malas mo, itong bulok mong kubo at itong kapirasong lupa mong nakaharang sa dadaanan ng aming kalsada. Tungkol po ba rito sa aking lupa, sir? Marami na po ang nagtangkang bumili nito noon pa. Ngunit palagi ko pong sinasabi na hindi ko po ito binebenta. Ito na lamang po ang naiwang alaala sa akin ng aking yumaong asawa. At dito ko na rin po gustong pumanaw. Alaala? Pwede ba matanda? Huwag mong daanin sa dramang negosyo. Ang drama mo, pambata lang yan. Sa totoong buhay, pera ang nagsasalita. Tingnan mo nga ang sarili mo. Ika-ika ka na. Madungis at nagtsatsaga ka sa tirang pagkain. Bibigyan kita ng 500,000 piso. Malaki na yan para sa bulok na lupang ito. Lumayas ka na rito at lumipat ka sa ibang lugar kung saan hindi ka nakaharang sa pag-asenso ng bayan. Pasensya na po talaga, engineer. Hindi po lahat ng bagay sa mundo ay nabibili ng pera. Ang katahimikan at ang alaalang narito ay walang katapat na halaga. Kaya pakiusap po, iwanan niyo na po ang aking lupain. Sa puntong ito, nagbago ang mukha ni J-Rod. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng labis na galit. Hindi siya sanay na tinatanggihan.
lalo na ng isang mahirap at tuugod-ugod na magsasaka lamang. Para sa kanya, ang mga katulad ni Mang Nico ay mga peste lamang sa kanyang mga plano na dapat na agad walisin. Aba, matigas ang ulo mo ah. Pilosopo ka ring matanda ka. Akala mo ba may magagawa ka kapag ginusto kong kunin ng lupang ito? Marami akong koneksyon sa munisipyo, matanda ah. Isang tawag ko lang sa kapitan o sa mayor. Pwede kitang palayasin dito. Dahil sa kung ano-anong paglabag sa batas. Huwag mo akong subukan dahil lang isang katulad mo ay madaling itumba sa korte o kahit saang lugar. Batas po ba, engineer? Ang alam ko po, ang batas ay ginawa para protektahan ng mga tulad kong mahihina. Hindi para gamitin ng mga tulad ninyong mayayaman para mang-api. Abat, sumasagot ka pa talaga. Mga kasama, ilabas niyo ang mga gamit natin. Simulan ninyong bakuran ng paligid nito. Ipakita natin sa matandang ito kung sino ang may-ari ng laro dito sa probinsya. Agad na kumilos ang mga tauhan ni J-Rod. Sinimulan nilang tularan ang mga halaman ni Mang Nico nang walang pakundangan. Ang mga tanim na gulay na pinaghirapan ng matanda sa loob ng ilang buwan ay basta na lamang pinagtatadyakan at pinuputol ng mga tauhan ng inhinyero. Huwag! Pakiusap! Huwag niyong sirain ang mga pananim ko! Diyan ko kinukuha ang aking pagkain araw-araw. Pakiusap! Maawa naman kayo! Maawa? Walang awa-awa sa negosyo, matanda. Diyan ka sa lupa na babagay. At tandaan mo ito. Ito pa lang ang simula. Kung hindi ka paalis dito bago matapos ang linggong ito, titiyakin kong magiging aboy itong kubo mo. Halika na kayo. Iwanan yan. Yang matandang yan para makapag-isip-isip. Sumakay muli si J-Rod sa kanyang sasakyan habang umahaginit ang gulong nito. Nag-iiwan na makapal na usok at alikabok na nagpadilim sa paligid ng kubo. Si Mang Nico naman ay naiwang nakaupo sa lupa. Hawak ang kanyang nasirang binti habang nakatingin sa kanyang mga nawasak na pananim. May mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng takot, kundi luha ng labis na pigati para sa taong naging dahilan ng kanyang paghihirap. Dahan-dahan siyang tumayo. Pumasok sa loob ng kanyang kubo na may dalang kakaibang desisyon sa kanyang puso. Lumipas ang 2 araw. Imbis na matakot si Mang Nico ay nanatili lamang sa loob ng kanyang kubo. Hindi siya umalis. Hindi rin siya naghanap ng tulong sa mga kapitbahay. Alam niya na ang kapangyarihan ni J-Rod sa bayan ay malawak at walang sino mang simpleng magsasaka ang maglalakas loob na kalabanin ito. Samantala, si Engineer J-Rod ay lalong nainis nang mabalitaan mula sa kanyang mga tauhan na hindi pa rin umaalis ang matanda. Para sa kanya, isang malaking insulto na ang isang marangyang engineer na katulad niya ay hindi sinusunod ng isang mahirap lamang na magsasaka. Kaya naman, nagpasya siyang bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala na siyang mas marahas na plano. Kasama niya ang isang malaking heavy equipment. Isang bulldozer na patatakbuhin ng isa sa kanyang mga tauhan. Kasama ang isang bagong tauhan na nagngangalang Berto. Isang lalaking may magaspang na mukha na kilala sa pagiging bayarang maton. Mang Nico, lumabas ka riyan. Tapos na ang oras ng negosasyon. Ngayon, dadaanin na natin ito sa totoong puwersa. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng kubo. Lumabas si Mang Nico na may hawak na isang lumang baston para alalayan ang kanyang binti. Ang kanyang mukha ay kalmado pa rin. Walang bakas ng galit o takot na lalong nagpagalit kay J-Rod. Huling pagkakataon, matanda. Permahan mo itong waiver na isinusuko mo ang karapatan sa lupa sa halagang 300,000 piso na lang. Dahil binawasan ko na dahil sa katigasan ng ulo mo. O panoorin mo maging patag sa lupa itong kubo mo ngayon din. Sabi ko sa iyo, sir, hindi ko ito pepermahan. Ang lupang ito ay protektado ng mas mataas na kapangyarihan kaysa sa inaakala mo. Pakiusap, huminto ka na bago ka makagawa ng bagay na pagsisihan mo habang buhay.
Naririnig mo ba itong matandang ito, Berto? Pagsisisiyan ko raw. Ako, si Engineer J. Rod. Magsisisi dahil sa isang pulubi. Berto, simulan mo nang wasakin ang bakod. At ikaw naman, iatras mo muna ang bulldozer. Papasukin ko lang ang loob ng kubo na ito para itapon ang mga natitirang basura niya sa labas. Agad na sumugod si Berto gamit ang isang malaking palakol at sinimulan nitong tadtarin ang kawayang bakod ni Mang Nico. Si J. Rod naman, nang may labis na kayabangan, ay marahas na tinabig si Mang Nico upang makapasok sa loob ng kubo. Ang plano niya ay ilabas sa mga lumang gamit ng matanda upang wala na itong babalikan pa. Ngunit sa pagpasok ni J. Rod sa loob ng madilim at simpleng kubo, biglang napawi ang ngisi sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang sulo na hawak niya ay muntik na niyang mabitawan. Ang hangin pumasok sa loob ng kubo ay tila naging napakalamig. Walang marangyang kagamitan sa loob, ngunit may isang bagay sa dingding at sa ibabaw ng isang lumang lamesang gawa sa nara na nakakuha ng kanyang pansin. Isang malaking kwadro ang nakasabit sa gitna. Sa kwadrong iyon, makikita ang isang larawan ng isang pamilya. Isang lalaki na nakasuot ng pang-abogado na toga. Isang magandang babae at sa gitna nila ay isang matandang lalaki na nakangiti. Walang iba kundi si Mang Nico. Ngunit hindi lang iyon ang nakita ni J. Rod. Sa ibabaw ng lamesa ay may ilang mga mamahaling bagay na hindi tugma sa isang mahirap na magsasaka. Isang gintong ploma na may nakaukit na pangalan at isang selyado at opisyal na dokumento mula sa Korte Suprema ng Pilipinas. Sa tabi nito ay may nakalagay na malaking sertipiko ng pagmamay-ari ng lupain. Hindi lang ng kapirasong lupang iyon, kundi ng buong malawak na lupain na kinatitirikan ng subdivision na ginagawa ni J. Rod. Ang buong asyenda na nakapaligid sa bayan ay nakapangalan sa pamilya ng matanda. At ang pinakahuling nakita niya na nagpatigas sa kanyang buong katawan ay ang isang malaking litrato ng isang lalaki na sikat sa buong Pilipinas. Ang lalaking madalas niyang mapanood sa balita. Ang pinakamataas at pinakamalapit na abogado sa bansa na umahawak ng mga kaso laban sa mga tiwaling korporasyon at opisyal ng gobyerno. Hindi maaari ito. Ang may-ari ng buong Hacienda Valderrama ay ang matandang ito. At ang anak niya ay si... Bago pa matapos ni J. Rod ang kanyang sasabihin, narinig niya ang malalakas na tunog ng mga sirena ng pulisya mula sa labas. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi isang buong konvoy ng mga mamahaling itim na sasakyan at mga mobile ng pulisya ang mabilis na paparating patungo sa lokasyon ng kubo. Ang lupang akala ni J. Rod na walang nagtatanggol ay napapalibutan na ngayon ng mga taong may matataas na armas at kapangyarihan. Ano kaya ang susunod na mangyayari kay J. Rod ngayong nalaman na niya ang tunay na pagkakakilanlan ng matanda? Abangan natin sa susunod na bahagi ng ating kwento. Ang tunog ng mga sirena ay tila kulog na gumising sa natutulog na konsensya ni Engineer J. Rod. Lumabas siya mula sa kubo na nanginginig ang buong katawan. Namumutla at talos hindi maipaliwanag ang takot na nararamdaman niya. Ang kanyang mga tauhan na sina Berto at ang driver ng bulldozer ay napatigil din sa kanilang ginagawa. Ang dating mayabang na si Berto ay dahan-dahang nagbaba ng kanyang palakol nang makita ang tatlong sasakyan ng mga pulis. Kasunod ang dalawang mamahaling itim na SUV na may plakang nagpapahiwatig ng mataas na posisyon sa pamahalaan. Mabilis na bumaba ang mga armadong pulis at agad na pinalibutan ang buong paligid ng kubo. Mula sa pinakahuling SUV, bumaba ang isang lalaki na nasa edad 45. Nakasuot ito ng isang napakalinis na coat and tie. May bitbit na briefcase at ang tindig nito ay nagpapakita ng labis na otoridad sa tapang. Siya si Attorney Patrick Valderrama, ang sikat na abogado sa buong Pilipinas at ang nag-iisang tagapagmana ng Hacienda Valderrama. Tatay,
Tatay, maayos ka lang ba? Anong ginawa ng mga taong ito sa iyo? Maayos lang ako, Patrick. Salamat at dumating ka. Huwag ka mag-alala. Ang mga pananim ko lang ang kanilang nasira at ang aking kaunting bakod. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan na pasukin ang pribadong ari-arian na ito? At sino ang may lakas ng loob na saktan ng aking ama? Attorney Patrick, kagalang-galang na abogado. Patawad po. Hindi ko po alam. Hindi ko po talaga alam na ama niyo si Mang Nico. Isang malaking pagkakamali po ang lahat ng ito. Pagkakamali? Engineer J. Rod, tama ba? Nabasa ko ang pangalan mo sa mga dokumentong ipinadala ng kumpanya mo sa aking opisina para sa hiling niyong right of way. Akala mo ba dahil nakasuot ka ng helmet at may hawak kang blueprint ay may karapatan ka namang api ng mga simpleng magsasaka? Kung hindi ko amang matandang ito, ibig bang sabihin ay may karapatan ka ng sirain ang buhay niya at agawin ang lupa niya ng walang pakundangan? Hindi po ganoon, Attorney Patrick. Nadala lang po ako ng init ng ulo at ng pressure sa aming proyekto. Pakiusap po, huwag niyo akong kasuhan. Handa ko pong bayaran ng lahat ng pinsala dito sa kubo at sa mga pananim ng ama ninyo. Doble, triple, kahit magkano po, babayaran ko. Pera? Ang akala mo ba, ang lahat ng bagay ay nabibili ng pera mo? Tumingin ka sa paligid mo, engineer. Ang buong lupain na tinatayuan ng subdivision na pinagmamayabang mo ay pag-aari ng pamilya Valderrama. Ang kumpanya mo ay nangungupahan lamang sa amin. At dahil sa ginawa mo ngayon, titiyakin ko na kansilado ang kontrata ninyo bukas na bukas din. At tungkol naman sa ginawa mo sa aking ama, isasampa ko sa iyo ang mga kasong grave coercion, trespassing, malicious mischief, at physical injuries dahil sa pagtulak mo sa kanya. Titiyakin ko mabubulok ka sa kulungan. Pakiusap po, attorney. Maawa po kayo sa akin. Masisira ang karir ko. Mawawalan ako ng lisensya bilang engineer. May pamilya po akong binubuhay. Pakiusap po. Patrick, anak, dahan-dahan lang. Hayaan mo muna ako magsalita sa kanya. Napatigil si Attorney Patrick dahil sa respeto sa kanyang ama. Humarap si Mang Nico kay J. Rod na hanggang ngayon ay nakalood pa rin sa lupa, umiiyak at nanginginig. Ang matandang magsasaka na tinawag ni J. Rod na basura at pulubi ay tumingin sa kanya na may halong awa. Ngunit may matatag pa ring aral na gustong iwanan. Engineer J. Rod, nung una kang pumunta rito, sinabi ko na sa iyo na hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera, di ba? Ang akala mo, dahil mahirap ako sa panlabas kong anyo, ay wala na akong karapatan na irespeto mo bilang tao. Ang tunay na kayamanan ng tao ay wala sa mamahalin mong kotse o sa dami ng koleksyon mo sa gobyerno. Ito ay nasa kung paano may tinuturing ang mga taong nasa ibaba mo. Ngayong alam mo na kung sino ako, lumuluhod ka sa harap ko. Pero kung nanatili akong isang simpleng magsasaka na walang sikat na anak, nasaan na kaya ako ngayon? Marahil ay pinanood ko ng maging abo ang aking tahanan habang ikaw ay nagtatawa kasama mga boss mo. Patawad po talaga, Mang Nico. Patawad po talaga. Nabulag po ako ng kapangyarihan at ng pera. Patrick, gawin mo kung ano ang nararapat ayon sa batas. Hindi para magiganti, kundi para matuto siya na ang batas ay para sa lahat, mayaman man o mahirap pa. Huli ng mga tao ngayon, dalhin sila sa presinto at ihanda mga salaysay. Walang piyansa para sa mga pangaping tulad nila. Agad na pinalusutan ng posas ng mga pulis si J. Rod, kasama si Berto at ang driver ng bulldozer. Habang inihila si J. Rod patungo sa mobile ng pulis, lumingon siya sa uling pagkakataon sa lumang kubo na binalak niyang sirain. Doon niya napagtanto na ang kubong iyon ang naging libingan ng kanyang marangyang kinabukasan. Ngunit ang kwento ay hindi pa nagtatapos dito. May isang malaking twist pa na hindi inaasahan ni J. Rod. Isang bagay na mas lalong magpapadurog sa kanyang puso at magpapabago sa takbo ng kanyang buhay habang siya ay nasa loob
ng rehas. Sa loob ng madilim at malamig na selda ng munisipyo, nakaupo sa isang sulok si Jayrod. Yakap-yakap niya ang kanyang mga tuhod habang nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mamahalin at malinis na polo shirt ngayon ay may mantsa na ng putik at pawis. At ang kanyang muka ay bakas ng labis na puyat at pag-aalala. Sa loob ng 2 araw na pagkakakulong, walang sino mang opisyal ng kanyang kumpanya ang bumisita sa kanya. Ang mga dating bigating kaibigan na ipinagmamayabang niya kay Mang Nico ay biglang naglaho at hindi man lang sumasagot sa kanyang mga tawag. Lahat sila ay natakot nang malaman na ang kalaban ni Jayrod ay ang tanyag at kinatatakutang si Attorney Patrick Valderrama. Habang nakalubog sa matinding pagsisisi ang dating mayabang na inhinyero, narinig niya ang yabag ng mga sapatos papalapit sa kanyang selda. Lumingon siya at nakita ang isang pamilyar na muka, si Ginoong Amador, ang mismong may-ari at chief executive officer ng construction firm na pinagtatrabahuan niya. Sir Amador, salamat sa Diyos at napadalaw kayo. Pakiusap sir, tulungan niyo ako. Kunin niyo ang pinakamagaling na abogado ng kumpanya para mapaliwanagan si Attorney Patrick. Isang malaking pagkakamali lang po ang nangyari sa kubo. Isang pagkakamali, Jayrod. Ang buong akala ko ay isa kang matalino at maaasahang engineer. Kaya ay pinagkatiwala ko sa iyo ang pinakamalalaking proyekto ng kumpanya natin. Pero ano itong ginawa mo? Ginamit mo ang pangalan ng kumpanya para mang-api ng isang matanda. Sir, ginawa ko lang naman po yun para mapabilis ang paggawa ng kalsada para sa subdivision natin. Para din naman po sa kumpanyang ginawa ko. Huwag mo ako madamay-damay sa kabastusan mo, Jayrod. Dahil sa ginawa mong paglapastangan kay Mang Nico, tuluyan ang kinansila ni Attorney Patrick ang lahat ng kontrata natin sa Hacienda Valderrama. Hindi lang iyon, binawi na rin ang lokal na pamahalaan ng ating mga business permit dahil sa mga paglabag sa batas na ginawa mo sa ngalan ng kumpanya. Bilyong pisong nawala sa akin sa loob lang ng isang araw dahil sa kayabangan mo. Hindi maaari. Sir, pakiusap, huwag niyo akong pabayaan. Narito ang termination letter mo. Tanggal ka na sa trabaho at sisiguraduhin ko na ang Professional Regulation Commission o PRC ay babawiin ang lisensya mo bilang civil engineer. At higit sa lahat, ang kumpanya mismo magsasampa ng hiwalay na kaso sa iyo para panagutin ka sa bilyong pisong pinsala na idinulot mo sa amin. Mabulok ka sa kulungan, Jayrod! Tinalikuran ni Ginoong Amador si Jayrod na ngayon ay tuluyan ng gumuho ang mundo. Ang lisensya na pinaghirapan niya ng maraming taon, ang mataas na posisyon at ang karangyaan na kanyang ipinagmamayabang ay naglaho na parang bula dahil lamang sa isang lumang kubo na tinangka niyang wasakin. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kalbaryo ni Jayrod. Pagkaalis ng kanyang dating boss, muling bumukas ang pinto ng visitation room at pumasok ang isang pamilyar na matandang lalaki na may hawak na baston. Kasunod ang kanyang sikat na anak, si Mang Nico at si Attorney Patrick. Mang Nico, Attorney Patrick, maawa na po kayo sa akin. Tinanggal na po ako sa trabaho. Mawawalan po ako ng lisensya at ididimanda pa ng kumpanya ko. Sapat na po ba ang parusa ito para mapatawad niyo ako? Wala na po akong mukhang maiharap sa pamilya ko. Jayrod, naparito kami ng aking ama, hindi para panoorin kang umiyak, kundi para ipakita sa iyo ang isang bagay na pilit na itinago ng kasaysayan. Isang katotohanan na mas matindi pa sa pagkawala ng trabaho mo. Ano po yan, attorney? Buksan mo at basahin mo ang nakasulat na pangalan sa lumang birth certificate na iyan. At tingnan mo ang mga lumang litrato na kasama niyan. Nanginginig ang mga kamay ni Jayrod habang binubuksan ang lumang folder. Doon ay nakita niya ang isang kupas na larawan ng isang magandang babae noong kabataan nito. Ang kanyang sariling ina na pumanaw na noong siya ay bata pa lamang. Walang iba kundi si Elena. Sa tabi ng larawan na isang dokumento ng pagkilala sa isang anak. Nang basahin ni Jayrod ang nakasulat, halos suminto ang tibok ng kanyang puso. Ang nakasaad na ama ng kanyang yumaong ina
ay walang iba kundi si Nicolas Valderrama o si Mang Nico. Hindi. Hindi ito totoo. Ang aking ina ay anak ninyo. Oo, J-Rod. Ang ina mong si Elena ay aking panganay na anak sa una kong asawa bago ako muling magkapamilya at magkaanak kay Patrick. Nung bata pa ang ina mo, nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan kaya pinili niyang lumayo at magtago sa ibang probinsya. Pilit ko siyang hinanap sa loob ng maraming taon. Ngunit nalaman ko na lamang na pumanaw na siya at may naiwan siyang isang anak na lalaki na nag-aaral para maging engineer. At ikaw iyon, J-Rod. Kaya pala nung pumasok ako sa kubo, ang nakita ko sa lamesa, ang gintong ploma na may nakaukit na pangalan. Ang pangalan ng aking ina at ang larawan ng aking ina nung bata pa siya. Kaya kita pinagpapasensyahan sa tuwing pumupunta ka sa aking kubo na wag mong ituloy ang iyong masamang plano dahil alam ko kung sino ka. Hinayaan kong manatili ka sa proyekto na iyon dahil gusto kong makita kung anong klaseng lalaki ang naging apo ko. Gusto kong ibigay sa iyo ang buong lupain na iyon bilang pamana ko sa aking panganay na anak na si Elena. Pero anong ginawa mo, apo ko? Sinira mo mga pananim ng sarili mong lolo. Tinadyakan mo ang aking pagkatao at tinangka mong sunugin ang kubo kung saan nakatago ang mga laala ng iyong sariling ina. Napagulgol ng napakalakas si J-Rod. Lolo Nico, patawad po. Ang sarili ko palang kadugo ang inapi ko. Ang sarili ko palang lolo ang itinulak ko sa lupa. Napakademonyo ko. Napakasama ko. Ang buong akala ni J-Rod ay nanalo siya dahil sa kanyang kapangyarihan at kayamanan. Ngunit ang hindi niya alam, ang taong itinuturing niyang basura ay ang mismong lolo na mag-aangat sana sa kanyang buhay sa pinakamataas na rurok ng tagumpay. Ang kayamanang hinahangad niya ay kanya na sana kung natuto lamang siyang rumespeto sa isang simpleng matanda sa kubo. Ano kaya ang magiging huling desisyon ni Mang Nico at Atty. Patrick para kay J-Rod ngayong nabunyag na ang lihim na ito? Hayaan ba nilang mabulok ang sarili nilang kadugo sa kulungan o may huling pagsubok pa silang ibibigay para sa kanyang tuluyang pagbabago? Ang loob ng visitation room ay napuno ng nakatutulig na iyak ng pagsisisi mula kay J-Rod. Ang bawat tagulgol niya ay tila sumasalamin sa bigat ng krus na kanyang binuhat dahil sa kanyang sariling kayabangan. Ang kabilang panig ng rehas, si Atty. Patrick ay nanatiling tahimik. Seryoso ang muka ngunit may bakas ng lungkot sa mga mata habang tinitingnan ng lalaking naging dahilan ng pagluwa ng kanyang ama, na ngayon ay natuklasan nilang sarili pala nilang kadugo. Si Mang Nico naman ay dahan-dahang nagpunas ng luwa gamit ng kanyang lumang bimpo. Lolo Patrick, wala po akong karapatang humingi ng tawad. Kung alam ko lang po, kung naging tao lang po ako sa harap ninyo, handa ko pong pagdusaan ng lahat ng ito sa loob ng kulungan. Kahit habang buhay po ako mabulok dito, tatanggapin ko po. Basta mapatawad niyo lang po ang isang napakasamang apo na katulad ko. Humarap si Atty. Patrick kay Mang Nico. Ang boses ay mahinahon na. Tatay, ayon sa batas, ang mga kasong isinampa natin laban sa kanya ay may kaukulang parusa na ilang taong pagkakakulong, lalo na't may bigat ito dahil sa pinsalang idinulot niya sa iyo at sa ari-arian ng pamilya natin. Ngunit bilang legal na tagapangalaga ng Hacienda Valderrama, ang huling desisyon ay nasa iyo pa rin. Kung gusto mong ituloy ang kaso, sisiguraduhin kong walang butas na makakalabas ang taong ito. Tumingin si Mang Nico sa kanyang apo. Nakita niya sa mga mata ni J-Rod ang kababaang loob na kailanman ay hindi nito ipinakita nung ito ay nasa labas pa at mayaman. Ang dating mapagmataas na engineer ay ganap ng nadurog at nahubaran ng maskara ng kayabangan. J-Rod, tumayo ka riyan. Ang isang Valderrama, kahit nagkamali at nadapa, ay hindi nananatiling nakadapa sa dumi. Nung una kitang makita, nakita ko sa iyo ang mukha ng iyong inang si Elena. Matigas ang loob, ambisyoso, at gustong patunayan ang sarili sa mundo.
Ngunit ang kaibahan ninyo, ang ina mo ay lumayas dahil sa prinsipyo, habang ikaw naman ay nabulag sa kinang ng salapi. Patawad po, Lolo. Naging halimaw po ako dahil sa takot ko na muling maghirap tulad ng dinanas namin ni Ina nung bata pa ako. Akala ko, kapag mayaman at makapangyarihan ako, wala lang tatapak sa akin. Kaya ako naman ang nanapak ng iba. Naunawaan ko, Apo. Ang sugat ng nakaraan ang naging lason sa puso mo ngayon. Kaya naman, kinausap ko lang iyong Tito Patrick bago kami pumunta rito. Hindi namin itutuloy ang mga sibil na kriminal na kaso laban sa iyo. Ipapawalang bisa namin ang mga demanda ng pamilya Valderrama. Nanlaki ang mga mata ni J-Rod. Hindi makapaniwala. Lolo, totoo po ba? Pero paano po ang kumpanya ko? Ang bilyong piso ng pinsala na sinisingil nila sa akin at ang lisensya ko. J-Rod, bilang kapatid ng iyong ina, hindi ko hahayaang tuluyang mawasak ang buhay mo sa kulungan. Kinausap ko na rin si Ginoong Amador. Binawi ko ang pagkansela sa kontrata ng kumpanya nila. Pero may isang kondisyon, na iuurong nila ang lahat ng demanda laban sa iyo at hindi nila ipapawalang bisa ang lisensya mo sa PRC. Ang lahat ng pinsala sa ari-arian namin ay tuturing nating bayad na sa pamamagitan ng bagong kasunduan sa negosyo. Maraming salamat po, Tito Patrick. Lolo, salamat po. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Hindi ko po deserve ang kabutihan ninyo. Huwag kang magpasalamat ng maaga, J-Rod. Ang pagpapatawad ay may kalakip na kondisyon at pagsubok. Pansamantala kang sususpendin sa iyong trabaho sa loob ng 1 taon ayon sa napagkasunduan namin ni Ginoong Amador. At sa loob ng 1 taong iyon, hindi ka mananatili sa syudad. Hindi mo gagamitin ang kotse mo, ang pera mo, at ang mga mamahaling gamit mo. Ano po ang gagawin ko, Lolo? Titira ka sa akin sa loob ng kubo. Ikaw ang mag-aayos ng bakod na sinira mo. Ikaw ang magbubungkal ng lupang pinagtatadyakan mo. At ikaw ang magtatanim ng mga gulay na winasak mo. Kakainin mo kung ano ang kinakain ko. At hihiga ka sa sahig kung saan ako natutulog. Doon mo matututunan kung paano maging totoong tao. Doon mo mararamdaman ang pawis at hirap ng isang simpleng magsasaka na hinamak mo. Handa ka ba sa parusang ito, apo ko? Handa po, Lolo. Kahit higit pa sa 1 taon, gagawin ko po. Gusto ko pong magbago. Gusto ko pong maging karapat-dapat na maging apo ninyo at maging bahagi ng pamilyang ito. Pagkalipas ng 6 na buwan, sa parehong baryo sa Nueva Ecija, ang sikat ng araw ay banayad na sumisilip sa luntiing bukirin. Ang bakod na kawayan na dating nawasak ay nakatayo na ngayon ng mas matatag at mas maganda. Ang mga tanim na talong, okra at sili ay malulusog at titik sa bunga. Isang lalaki ang masipag na nagbubungkal ng lupa gamit ang asarol. Ang kanyang balat ay umitim na dahil sa babad sa araw. May mga tisyo at kalyo na ang kanyang mga kamay na dating malalambot. Wala na ang kanyang mamahaling polo shirt, nakasuot na lamang siya ng simpleng lumang kamiseta at buridang sombrero. Siya si J-Rod. Ngunit wala na sa kanyang mga mata ang kayabangan at puot, kundi isang malalim na katahimikan at ligaya habang nagtatrabaho. Mula sa loob ng kubo, lumabas si Mang Nico na may dalang isang pincil ng malamig na tubig at 2 baso. Ika-ika pa ring lumakad, ngunit may malawak na ngiti sa labi. J-Rod, apo, halika muna rito sa lilim at magpahinga. Napakasipag mo naman ngayon. Baka maubos mo ang gagawin para sa buong linggo. Opo, Lolo. Tapusin ko lang po itong 1 plat para bukas ay makapag-ani na tayo ng mga paninda natin sa palengke. Alam mo po, Lolo, sa loob ng 6 na buwan ko rito, ngayon ko lang napagtanto kung gaano kayaman ang buhay rito sa kubo. Noon, akala ko ang tagumpay na susukat sa taas ng building na naitatayo ko sa laki ng sweldo ko. Pero rito, kapag nakikita kong tumutubo ang mga itinanim ko at kapag kasama kita, pakiramdam ko,
Ako na ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Iyan ang tunay na kayamanan, J-Rod. Ang karunungan na ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa ilalim ng langit. Ang tunay na matalino at matagumpay na engineer ay hindi lang nagtatayo ng mga istruktura sa lupa, kundi nagtatayo rin ng magandang relasyon at respeto sa kanyang kapwa-tao, lalo na sa mga maliliit. Sa di kalayuan, pumarada ang isang itim na SUV. Bumaba roon si Attorney Patrick na may dalang mga pasalubong na pagkain para sa kanyang ama at pamangkin. Nakita niya ang dalawa na nagtatawanan sa hagdanan ng kubo. Ang kubo na dati ay naging mitya ng hidwaan ay naging simbolo na ngayon ng pagkakaisa, pagpapatawad at tunay na pagbabago ng isang pamilya. Dito nagtatapos ang ating kwento sa Tamoxki TV. Isang kwento na nagiiwan sa atin ng aral na ang kayabangan ay walang mabuting maidudulot at ang tunay na lakas ng tao ay nasusukat sa kanyang kakayahang magpakumbaba at magpatawad. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at naway pagpalain kayong lahat ng may kapal. Hanggang sa muling kwento ng inspirasyon at buhay. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.